kasali mo na. Kamusta? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Ezekiel. Handa na ba kayong makinig? Handa na po! Bago yan, alam niyo ba kung ano ito? Sa unang tingin, baka akala niyo itong ay isang balong lamang. Ngunit, malalaman natin ang hiwagang itinataglay nito. Pwes, simulan na natin ang kwento. Malo, ang telang may mahika. Ano ang hiwaga ang tinataglay ng malo? Ang ating mapakikinggan sa kwentong aking ipabahagi. Mahal kong bunsong kapatid. Asin, alam mo ba, may yaman tayong tinatawag na telang may mahika. Isang telang nakagagawa ng mga magagandang bagay para sa atin. Tinatawag natin itong malo. Naalala ko noong itinalan ni Ama ang malong ng lubid. Ayan, ito'y naging isang duyan. Habang si Inay, dahang-dahang inayuyugyog ang telang may mahika, hinihinigan kanya ng isang lambing na abitin. O, paano't ikay nakatulog ng mahimbing? Tuwing matutulog tayo sa gabi, ang malong ay ginagamit bilang palakit sa aking mga higaan. Ngunit, kapag naririnig ko ang papalapit na upong ng mga lamok, kinukuha ko ang malong at ginamit ito bilang isang kulambo. Panlaban sa masakit at makating hagat nito. Pinapalo ko ang aking sarili mula sa malamig at madilim na gabi. At kung ihig ito ang pagtulong ng malamok, pinapaikot ko ito kapara ng isang mahabang pamatpat. Iniikot-ikot ko ito kapara ng isang pamaypay upang takutin ang mga lamok papalayo. Kaarawan nila ng mga yaon na doon. Kinuha niyo ulit ni Ina ang malong. Ay gandang tingnan ng mesa ng gamit sa malong. Nakahain nito ang paborito kong papel at pinagtag. Kapag may palatuntunan sa paaralan, kapansin-pansin ang musikang narinig mula sa akin at tulintang. Habang isinusuot ang makulay na malong may mahika na may karektan at danal na isinasayaw ng may indayog ng mga mananayaw. Noong umuna tayo sa tiro para magito, ginawa ni Ama ang malong ng balsang panligtas. Nang sa ganoon, tayo ligtas habang nalilibang sa talsik mula sa ilog. At si Ina naman, naghihintay sa tabi ng ilog. Hawak ang isang pang malong. Tulad ng kwalang pinanguna sa ating masanguta, mga kamay at paa. Kung ang mga binibini ay napupugas o nalilito sa tabi ng lawa, makapagtago sila ng privado. Kinuha nila ang malong at ayan na, may silid-bilisan na kayong makikita. Isang kagat lamang sa dulong ito, sa dulukang bahagi ng telang may mahika. At gumamamuli ang mahika nito. Kapag nagtratrabaho si Ama sa lupain, isang sako ng bigas, kamote at kamoting kahoy ang magiging silid ng telang ito sa pagtatali ng isang dulo ito. Kapag sina ang pumunta sa bakuran upang kakainin ang mga manok, ang malong ay tinatali niya sa kanyang bewang. O, kumana muli ang mahika ng tela. Ang malong ay nagmistula pang bewang na sisidlan. Nilagyan niya ng mga buti ng bigas ang maliit na sisidlan. Sunod, ay kinuha niya ang mga buti ng bigas. Inunat ang mga palad, biglang nakabukas ng
na inihagos ang mga uri ng mga bigas papalayo. Kung saan, ang mga manok ay kinuko pa ang maiiwan sa kanila. Kapag ipakan, dali-dali namin nilalagay ang manong dahil ito ay nagiging sisilan. Sa loob ng buwan, tumatakbo ang nilito ng bilis para magtapo. Napayapan na si Apo ng Mami. Bago siya pinalibuan, ang malong na ginawa ang malong ng kanyang katawan. Inagdara sa kami ng 5 beses upang idalangin ng kahabagin tayo ng Diyos. Ang malong ay maaaring gamitin kahit saan. Bilang espesyal na sa ating pagkasal, kung saan kaya lumukod, imupo at sumambang. Ako ang bago sa pag-araw at ni hindi ako nakakita ng malong kay ganda na maaari gawin ang mga mahihang ito. Ang anong taglay ang itinataglay ng malong ang napakikinggan sa kwentong aking ibinahagi. Mga binubuod, ang malong sa storyang ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga maaaring kagamitan nito. Ngunit, ito din ay isang simbolo sa kahalagaan ng kultura ng Pinoy. Tayong mga mamamayang Pilipino, nasa ating hatad na dalangin at bigyang halaga, hindi lamang sa kultura ng Pinoy, kundi sa lahat ng kultura ng Pilipinas. Dahil ito ay isang malaking bahagi ng ating pagkakilanlan bilang mamamayang Pilipino.